So, ito po ating ATS. So, ang trabaho po ng ATS, kapag mawalan tayo ng kuryente, o kaya bumaba man yung voltahe, pag masense po ng ATS yan, papaandarin po niya yung genset natin. So, naka-automatic po to. Pwede rin po siyang i-manual, pero hindi po kami nagma-manual basta-basta dito. So, kapag may diferensya po yan, report agad po kami. Kasi ito po dinisign po sa automatic. Dahil meron po kaming synchro. So, ganyan po yung proseso po dito. So, almost dito po sa ATS namin, almost automatic po yan. Pag nakakita nyo kung naka-green, tulad po nito, yan, naka-green po siya. Ibig sabihin, meron tayong normal supply. Kapag nakapula po, yung emergency, ibig sabihin po, brownout pa rin po yan. O, walang kuryente, o kaya mababa yung voltahe. Automatic po under ating genset, hindi lang po sa power interruption, kundi pati na rin po sa pagbaba ng voltahe ng ating kuryente. Yan po yung ang purpose po, yung trabaho ng ATS. So, papaanda rin po niya. So, ito na rin po yung indicator light. Ibig sabihin, pag nakapula na po yan, ibig sabihin, brown out pa rin po o walang kuryente. So, yan po ang isa sa mahalaga pagdating po dito sa ating genset, yung ATS. Hindi po mawawala nito kahit saan po mayroong genset, kailangan mo talaga may ATS. Mas maganda po yan kasi automatic po siya ang magtra-transfer kaysa kung mag-manual po kayo. So, meron naman po kami dati manual, pwede naman, pero matrabaho po. Isipin nyo na lang pag hating gabi, mawala ng kuryente. Yan po ang trabaho ng ATS. Ngayon, dako naman po tayo sa synchronizing panel para makita po natin. So, nakikita nyo po ang ating synchronizing panel. So, meron po tayong dalawang genset. So, yan po ating bukod. Yan po. So, papakita natin ang buo. Yan po ating synchronizing panel. So, ano po ang trabaho ng synchronizing panel? So, dito dinisign po to kapag magkaroon ng power interruption, kapag na-sense ng ATS na papaanda rin niya ng genset, ito naman po yung taga-timpla. No? Aandar po yan dalawa, pero pag na-sense po ng synchro na kaya na po niyang isang genset lang, kakat niya po yung isa. Either yung 1 or 2. Nakadepende po yan sa master select. So, naka-master select namin is number 2 kasi may problema po yung aming number 1. Andar na po yung 1 ng ating genset at gusto nating pagpahingahin na. So, master select lang po tayo. So, pwedeng 1 or 2. 1 or 2. So, yan lang po. Wala na tayong patay pa ng genset. Lahat po ng control dito po mangyayari sa ating synchronizing panel. Hindi po tayo control dito sa ating genset. Wala kaming ginagalaw po dito. No? Lahat po yan naka-auto. Wala tayong gagalawin. Lahat po sabi po ng contractor dito, wala tayong gagalawin dyan. Lahat po ng gagalaw ay dito sa synchronizing panel natin. Pwede tayong gumalaw doon kung authorized tayo kasi gumagalaw na rin kami dyan pag minamanual po natin. Basta makat lang po to. Yan po ang trabaho ng synchronizing panel. Ulitin ko po, no? Ang trabaho po niya is magtimpla. Kapag kaya na po niya yung load ng isang genset lamang, papatayin niya po yung isang genset o kaya ikakat niya. Hindi niya po papandarin. Pero pag malaki po ating load, dalawa po silang aandar. Ngayon, meron pa rin po yan. Kung gusto natin select ng kung ano lang paandarin, kung isa lang po yung umaandar, pwede natin sila pagpahingain. Select lang po natin. At meron din tayong testing. So ang testing po dito, ito lang. Isang pihit lang po, testing na. Wala na tayong gagalawin. Wala tayong bababang breaker. Ito, mga breaker po niya. So, yan. Kapag aandar lang po yung magbibigay lang po ng load yung ating genset kapag naka-on po ito. No? So, kasama po siya sa synchronizing panel. Yung iba nadidelay pa to, pero ngayon pa naman po wala kaming problema dito. So, yan po. Sana po may naunawaan nyo. At kung mayroon po kayong tanong o comment, so meron naman po dyan, comment lang po kayo sa baba.